Kung ayaw mong maghirap sa pagtanda, gawin mo ang apat na bagay na ito bago pa mahuli ang lahat. Hindi masakit ang pagtanda dahil lang sa edad. Masakit ito dahil sa mga bagay na hindi mo ginawa habang kaya mo pa. Masakit kapag buong buhay kang nabuhay para sa iba pero nakalimutan mo ang sarili mo. Masakit kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng masasandalan pero wala kang malapitan. Kaya tandaan mo ito. Una, huwag kang umasa sa kahit kanino. Hindi sa anak, hindi sa asawa at hindi sa kamag-anak. Kapag masyado kang dependent sa iba, napipilitan kang tiisin ang mga bagay na sumisira sa iyong dignidad. Mag-ipon ka. Gumawa ka ng sarili mong pagkakakitaan. Panatilihing malakas at aktibo ang sarili. Dahil ang pagiging independent ay hindi luho, proteksyon ito. Ikalawa, huwag mong ibigay ang lahat. Hindi lahat ng oras mo, lakas mo at kalusugan mo. Tumulong ka sa iba, pero huwag mong ubusin ang sarili mo para sa kanila. Nagbabago ang tao. May mga umaalis, at kapag inubos mo ang sarili mo ngayon, walang garantiyang may magbabalik niyan sa'yo balang araw. Ikatlo, bitawan mo ang mga hindi kailangang dalhin. Pakawalan mo ang guilt, galit at mga sugat ng nakaraan. Maraming tumatanda na puno ng pait. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa bigat na matagal nilang kinikimkim. Magpatawad ka o lumayo ka. Pero tigilan mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Ikaapat, piliin mong mabuti kung sino ang mananatili sa buhay mo. Lumayo sa mga taong puro puna, puro gamit at puro pagod ang dulot sa'yo. Hindi masakit ang pagtanda dahil nag-iisa ka. Mas masakit kapag napapalibutan ka ng maling tao. At ito ang pinakamahalagang tandaan. Protektahan mo ang pera mo. Protektahan mo ang enerhiya mo. Protektahan mo ang kapayapaan mo. At protektahan mo kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi ka pinarurusahan ng pagtanda. Ipinapakita lang nito kung paano mo pinili ang mamuhay. At kapag dumating na ang panahong iyon, baka huli na para baguhin pa ang kwento. Kaya habang may oras pa, simulan mo na ngayon.